sa bawat isa. Bago po tayo umupo, no? Come on, let's continue to declare. The rest of my life will be the best of my life. Yung may matinding pananampalataya, the rest of my life will be the best of my life. Ayan. So pakisabi po sa katabi nyo, natutuwa ko kasama kitang sumamba sa Panginoon ngayon. Ayan, masaya po tayo na tayo pong lahat ay magkakasama, no? Masaya tayo na katabi natin yung katabi natin ngayon, no? At kasi nandito pa siya, kasama pa natin siya, no? Bawat isa sa atin natutuwa tayo na magkakasama, na patuloy na naglilingkod at sumasamba sa ating Panginoon. Amen. Ayan, sige po. Meron po ba tayong bago, first timer? Na ngayon nga lang po naka-attend. Ayan, pwede pong makitayo saglit yung ating bago. Sino po yung bago natin? Para matanaw naman natin. Sige po, sino po yung bago natin? Ayan, welcome po ate, welcome. Meron pa po ba? Welcome po sa pamilya ng Panginoon. No, meron pa po ba tayong bago? Ayan, meron po sa likod. Kuya, pwede. Ayan po. Palakpakan po natin si Kuya. Welcome, Kuya, sa pamilya ng Panginoon dito sa Bethel Global Outreach. Kami po'y nakikigalak, no, sa Panginoon, sa langit, na may mga taong nakakakilala sa Panginoon, na isasama natin. So, ito pong season natin, itong Birth Fest natin, Soul Birth Fest natin, no, nakakatuwa kasi talagang paulit-ulit na maririnig natin, hindi lang po sa Sunday service, and even po sa mga cell group natin, paulit-ulit nating pinag-uusapan yung soul winning. Amen ba? Yun po ba pinag-uusapan sa cell? At makikita mo, may changes. Tama ba? Dati, ang pinag-uusapan natin lagi sa cell, yung struggle. Ay, ito kasi ako pinagdaanan ko, ito na naman. Puro, it talks about us, lagi. But now, makikita mo, ang laging kamustahan, uy, kamusta? May nasharean ba kayo ngayong week? O kamusta yung ano mo, yung fina-follow up mo? Kamusta yung prayer of 3 mo? So ngayon po, makikita mo talagang may changes yung ating mga cell group. Amen po ba? Okay, so at least alam natin marami pa ang nagsisell, no, kasi malakas pa yung amen. Okay? So ngayon po paulit-ulit na ating pag-uusapan po ngayon, asahan po natin 'yan hanggang December, no. Ang ating pag-uusapan is about po winning souls, no, about winning souls and making disciples. And yamang 'yan naman po talaga ang greatest commandment sa atin ng ating Panginoon. So ngayon po, tayo po ay another pong pag-aaral natin patungkol po sa tinatawag na kaluluwa. Actually, napakahalaga po sa Panginoon ang mga kaluluwa. Pakitingnan niyang katabi mo. Mahalaga po yan sa Panginoon. Pakisabi nga sa katabi mo, mahalaga ka. Okay? You are very much important, no, sa ating Panginoon. So ngayon pong umagang ito, ang pag-uusapan natin is God's greatest priority. Pakisabi, priority. Okay, so yan po ang ating topic this morning, and I pray, no, na kausapin tayo ng Panginoon pare-pareho. And maintindihan natin yung puso ng ating Panginoon. Amen po ba? Sinong excited? Okay, ayan. We are all excited sa presence ng Panginoon. So tingnan po muna natin, ano bang ibig sabihin ng priority? Ayan. Pag sinabing priority, sabi pong ganito ni AI, okay, hindi Google, AI. It refers to something that is more important, takes precedence, or it's given special attention before other things. Pag sinabi po nating priority, ito po ay more important, higit na mahalaga sa kahit anong mga bagay. Ang tawag po dyan ay priority. Pag sinabing priority, dun nagbibigay ng special attention. Okay? And then another description niya, sabi niya, it can also describe the state of being prior, nangunguna, laging una, sa time, sa order, at sa tinatawag na importance. Ibig sabihin, pag sinabing priority, ito yung pinakamahalaga, pinakalaging una, pinakalaging binibigyan natin ng atensyon. Okay? That is priority. This is the question. What is your priority in life?
Ano ba yung priority po natin sa ating mga buhay? So tingnan po natin yung ibang mga example, no, ng mga priority ng tao, no, yung mga priority po natin. Tingnan po natin yung number 1, sabi niya ganito, usual na priority natin is our basic needs. Tama po? No? Food, water, shelter, safety, no, yung tutulugan. Kaya tayo nagtatrabaho para may makain, pambayad ng tubig, pambayad ng kuryente, pambayad ng bahay. Most of us, kaya tayo gumagawa para po sa mga basic needs natin. That is our priority. Tama po? Meron ba ritong nagtatrabaho ka lang kasi trip mo lang magtrabaho? Wala naman, di ba? Most of us, no, nagtatrabaho tayo dahil po sa lahat ng ating mga basic needs. Para tayo po ay may makain, may mainom, may matirahan. So that is our priority. No, common po yung priority ng isang tao. Ano pa po? Some people, their priority is the health and well-being. Ayan. Both physical and mental health, including physical fitness, high priorities for many. Pag tiningnan mo, may mga tao na ang priority nila is yung kanilang health. Kaya po may mga taong vegetarian. Okay? Ang kinakain lang nila is mga dahon-dahon. Okay? Yung iba tambog-tambog. Okay? So, pero dahil mahilig tayong kumain ng lechon at ng kung ano-ano pa, hindi natin priority yung health natin. At minsan, ang mga tao, nagiging priority lang ang health kapag na-o-hospital na. Tama? Dati, hindi mo pinapansin yung mga high cholesterol. Tinakbo ka sa ospital dahil mataas ang dugo mo. Ngayon, nag-change na. Uy, bawal na ako niyan. Uy, hindi na ako ganyan. So, iba na yung priority mo. Hindi ka na kumakain ng eat all you can. Pero dati, talagang pag eat all you can, malulugi eat all you can sa atin. No? Ngayon, hindi. May mga tao na ang priority po nila is yung kanilang health. Kaya may mga tao na mahilig sa sports, mahilig mag-balance diet, no? So, yun yung priority po kasi nila. Okay? May mga tao naman na ang priority nila is relationship. Ayan. No, relationship. Sometimes family, friends, no? Lovers. Ayan. So, may mga tao na ang priority po nila ay yung tinatawag na mga relasyon. Okay? Kaya may mga tao na hindi sila basta-basta pag pamilya yung priority nila, hindi pwedeng galawin ang family day. No? Pag priority nila ang pamilya, pag Pasko dapat sama-sama. Bawal gumawa ng ibang activities pag Pasko, dapat sama-sama. So, may mga tao na ang priority nila is the relationship. Ang family nila, ang asawa nila, no? So, isa po 'yan sa mga priorities ng people. And then po yung tinatawag na personal growth and developments. Okay? Kasama po rito yung pag-aaral, no? Nakapagtapos na ng pag-aaral, mag-aaral uli. So hindi natin sila pwedeng i-compare sa atin kasi meron mga tao na mahilig talagang mag-aral. And then yung priority nila, gusto nilang ma-develop pa sila, gusto nilang gumaling pa sila, gusto nilang matuto pa sila. They are pursuing their dreams and personal development. Okay? Next is the financial security. Ayan. Marami po sa atin, yan yung pinili kong drawing para padlak yung pera, no? Talagang secure na secure. Okay? So sabi nga to, financial security. Most of us, yan po talaga tayo. No, marami sa atin, kaya nga po nag-i-invest tayo. Tama? Kaya po nagtatrabaho tayo, nag-OT tayo, no? Talagang yung 7 days, pwede nga lang gawin natin 8 days. No? Na meron tayong mga bangko, meron tayong mga savings, nag-iipon tayo kasi gusto natin ng financial security. Amen po ba? So, yan yung isa yan po sa mga priority. Ano pa? Emotional and inner peace. May mga tao naman na ang kanilang sinisik ay peace, happiness, emotional maturity. Okay, may mga tao na gusto lang nila payapa lagi ang isip na wag kayong magkagulo, okay lang tayo, ang priority natin dito maging mapayapa tayong lahat. So may mga ganong klaseng tao. And meron naman purpose and contribution. Last na ba na yan? Purpose and contribution. Okay? So yung
finding your purpose, finding your contribution, mga tao na kung saan gusto nilang magkaroon ng tinatawag na layunin at contribution sa society at mag-iwan ng tinatawag na legacy. So iba't iba po ng tinatawag na priority sa ating mga buhay. Lahat po tayo may kanya-kanya tayong priority. Amen po ba? Okay? Kaya lang, sa dami po ng ingay, sa dami po ng nangyayari sa mundong ginagalawan natin, katulad po ng mga breaking news ngayon, di ba? Makikita mo, ang trending ngayon is yung flood control. Okay? So dati, masipag kang magtrabaho kasi talagang para to sa ano, no? Pero ngayon, parang natatamad ka ng magtrabaho kasi nabalitaan mo yung tax mo kung saan-saan lang pala napupunta. Okay? So nag-change, no? Ngayon meron na namang balita yung mga hindi ko alam kung tama ba ako ng pagkakabasa, no, yung sa Canada. So yung mga temporary workers pinatigil na ng Canadian ng Canada kasi nga ang ano nila priority nila yung mga tao talaga nila, yung mga Canadian talaga magkaroon ng trabaho. So pag tiningnan mo, nababago po yung tinatawag na priority natin, depende po sa nangyayari. Sa dami ng mga trending na post, sa dami ng mga career goals, minsan, maraming pagkakataon ng buhay natin, nawawala tayo sa focus. Pakisabi, focus. Okay? Many times, our priority change. Depende po sa sitwasyon natin. Tama ba ako? Nababago, nakakalimutan, nawawala. Dati ang goal mo ganito lang. Pero nung dumating yung along the run, may mga nakaharap ka, may mga nakasama ka, may mga narinig ka, nababago yung ating mga priority. Pero alam nyo nakakatuwa, ikaw magbabago, pero ang Diyos kahit kailan hindi magbabago. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Tayo po, madali tayong maapektuhan ng lahat ng nangyayari sa mundo. Pero si Lord, He also have a priority at yung priority niya, hindi po ito nababago at naaapektuhan nating mga tao. Okay? Sabi niya, si Lord, kung tayo po, meron tayong priority, si Lord meron po siyang greatest priority din. Hindi po natin siya katulad na madaling ma-out of focus. No? Si Lord po, pag sinabi niyang ito yung priority niya, ito yung priority niya, at hanggang matapos yung priority niya, gagawin ng Panginoon yung priority niya. Ganun po yung ating Diyos. Natanong mo na ba sa sarili mo, o alam ko, natanong naman na natin to, sabi niya ganito, what really matters to God? Natanong niyo na po ba yun? Ano kayang mahalaga sa Lord? O kaya, natanong mo na ba sa isip mo, what's constantly running on His mind or yung nasa isip ng ating Panginoon? Ano ba yung laging iniisip ni Lord? Naisip niyo na po yun? And natanong mo na rin ba, what's closest to His heart? Ano ba yung pinakamalapit o ano ba yung laging nagpapatibok ng puso ng Panginoon? Ano ba yung priority ng Panginoon? This morning, introduction lang yun. This morning, pag-uusapan mo natin yung priority ng Panginoon at kung paano niya ipinakita yung tinatawag na priority niya. Tingnan natin yung sagot dito sa tatlong tanong na to. The answer is, it is very clear, that the priority of God is the salvation of people. Pakisabi, salvation of people. Okay? So, hindi tayo iniwan ng Panginoon sa question lang na walang kasagutan na ano bang puso ng Lord, ano bang priority ng Lord, ano bang gusto ng Panginoon. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang priority ng Diyos ay ang kaligtasan ng tao. That's the reason why we are all here. Kasi kasama ka sa priority ng Panginoon. Pakisabi nga sa katabi mo, priority ka ni Lord. Ang sarap kayang ganun, no? Ikaw yung priority. Minsan pag sa priority lane niya, kahit hindi ka priority lane, pumupunta ka dun eh. No, tapos pag nakaganto ka, ganun ka lang, priority lane na, di ba? O kaya sa CR. Di ba? Ang sarap ipiman ng feeling na ikaw yung priority. Eh nakakatuwa kasi ito yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Ikaw ay priority ng Diyos. Yung kaligtasan natin, kaligtasan ng lahat ng tao, ito yung pinakamahalaga sa Diyos. Okay? So tingnan po natin. In 2 Peter chapter 3 verse 9, ito po yung ating text.
no, pag-uusapan. Sabi niya ganito, sabi ng passage po natin, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but all that should come to repentance. So, ayan po ay King James Version. So makikita po natin sa 2 Peter, no, sa verse na to makikita po natin yung powerful word ng Panginoon na meron siyang priority. Meron siyang greatest priority at ang priority niya po ay ang mga tao. Napakahalaga sa Panginoon ng kaligtasan po natin. So tingnan po natin itong passage po na ito. Makikita nyo po dyan, yung background, mamaya pa pag-usapan natin yung background saglit, anuhan natin. So tingnan po natin ngayon, paano ba pinakita ng Panginoon na mahalaga po sa Kanya yung priority? How does God show that salvation of people is His greatest priority? So tingnan po natin, paano ba pinakita ni Lord, paano ba tayo makukumbinsi o paano ba patutunayan na yung salvation po natin ay mahalaga sa ating Panginoon? Tingnan po natin, number 1, okay, tatlo lang po ito. Yung halaga po na tinatawag na priority ng Panginoon. Number 1, pinakita po ito ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang pasensya. God's patience. Okay. 2 Peter chapter 3, basahin ko lang uli, anuhan ko lang. The Lord is not slack concerning His promise, but is long-suffering to usward. So sabi niyang ganito, long-suffering, pagpapasensya. Sa verse na to, sinagot ni Paul, pag binasa mo po yung verse na yan, yung mula po sa 1, pag binasa mo po yung passage na yan, ang pinag-uusapan dito nila Paul is yung tinatawag na kaligtasan po, yung matagal na pangako na ni Lord. Maraming mga tao na nagmamak na, sabi nyo darating yung Jesus Sabi nyo, susunduin kayo ng Jesus Ba't hanggang ngayon di pa dumarating? Okay? So kaya po dito, sinagot po ito ni Paul. Sinagot po ito ni Paul. Sabi niya, some people were starting mocking, asking, where is this coming? He promised. Nasaan na yung pinangako? Asan na yung pangako? Sabi niya, darating siya. Sabi niya, babalik siya. No, ilang taon nang nakalipas, hindi pa bumabalik. Bakit ang tagal ni Jesus bumalik? Bakit hanggang ngayon, wala pa siya? Sino naman nakapagtanong ng ganun? Ako po, 25 years na po akong Kristiyano, naririnig ko na to. Pag tinignan mo, yung ibang mga matatanda nating mga elders natin sa mga matatagal ng Kristiyano, di ba? Pag tinignan mo, ang tagal na. 2,000 years ago, namatay si Jesus, muli siyang nabuhay, and He promised na babalik po siya, at pagkalipas ng 2,025 years, hanggang ngayon, wala pa si Jesus. Dito po, sinagot ni Peter, sinagot po ng lingkod ng Panginoon, no? Yung tinatawag na kung bakit nag-i-stay pa, o bakit nandito pa tayo, bakit hindi pa dumarating ang ating Panginoon. Sabi niyang ganito, the answer is, Jesus is waiting. Jesus give grace para sa atin. Sabi niya ganito, hindi pa siya bumabalik dahil hinihintay niya pa ang mga tao na bumalik sa Kanya. Tingin po kayo sa akin, mga kapatid. The reason kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon, kasi nagtsatsaga pa ang Panginoon kasi gusto niya lahat makalapit sa Kanya. Gusto ng Panginoon, lahat ng tao maligtas. Gusto ng Panginoon, lahat ng tao makabalik sa Kanya. Ayaw ng Panginoon mapahamak ang tao because salvation of people is God's priority. Kasi pag bumalik na po si Jesus, marami pang tao ang mapapahamak. Naniniwala po ba tayo? Kasi pag bumalik na si Jesus ngayon, imaginein mo, bumalik na ang Panginoon ngayon, tatanungin kita, ilan sa pamilya mo ang maiiwan? Diba? Ilan sa mga kaibigan natin ang hindi pa nakakilala sa Panginoon? Kung bumalik si Jesus ngayon, ilan ang maiiwan? But because God's priority is yung kaligtasan po ng tao, pinapahaba pa ng Diyos ang kanyang pasensya.
pasensya sa atin. No, ang kanyang grace, ang kanyang mercy, no, ang kanyang kaunawaan, pinapalawak pa ito ng ating Panginoon. Hindi lang po sa mga unbeliever. Binibigyan pa tayo ng Diyos, even tayong mga believer, ng pagkakataon na ayusin yung mga buhay po natin. Amen po? Minsan nagtatanong tayo, gusto natin, Lord, balik ka na. Ang tanong, pag humarap ka na ba kay Jesus, kamusta ka? Sasabihin ba sa'yo ng Panginoon, well done, my good and my faithful servant, or well are you done? Diba? Sometimes gusto na talaga natin bumalik ang Panginoon, pero God is so gracious. Salamat sa Lord kasi hindi pa siya bumabalik. Kasi meron pa tayong pagkakataon na ayusin yung mga sarili natin. Bakit sabi nga sa katabi mo, may pagkakataon pa tayo. While Jesus is, hindi pa bumabalik si Jesus, ayusin na natin yung mga sarili natin. Habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, sharean na natin yung mga dapat sharean. Bakit? Napakahalaga ng kaligtasan ng tao. Hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon, go back to God. Sabi niyang ganito, imaginein po natin, may isang illustration na yung isang magulang, sino po yung mga nanay dito? O tatay, na kung saan nakaranas ka gabing-gabi na, yung anak mo hindi pa umuuwi, alam mo, uuwi siyang laseng. Nanay ko ganun eh. Lagi yung nag-aantay dati sa kapatid ko madaling araw. 2:00 na, 3:00 na, hindi pa natutulog, gising pa. Bakit? Kasi inaantay niya yung anak niya na umuwi. Kasi punong-puno siya ng pag-ibig at pasensya para sa anak niya. Sabi nga ganito rin po nag-aantay yung ating Diyos. Alam niyang hindi naman talaga tayo kaantay-antay. Walang maganda sa atin. Pero ang Diyos, punong-puno siya ng pasensya. Hinahabaan niya pa yung pasensya niya para lahat ng tao ay makabalik sa Kanya. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, sobrang mahal tayo ni Jesus. Alam niyo po, every time na maaalala natin yung biyaya at awang binibigay sa atin ng Panginoon, I believe, grabe. Sabi ko nga sa kanina, kinakanta natin, sukdulang biyaya. Sabi ko, Lord, you are so good. Walang maganda sa amin. Hindi kami karapat-dapat hintayin. Hindi kami karapat-dapat bigyan ng pagkakataon. But still, pinapahaba mo yung oras para kahit papano, marami pang makabalik sa'yo. Para pa kahit papano, marami pang makakilala sa'yo. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganun po pinapakita ng Diyos that you and I is His priority. Sabi niyang ganito, hindi nagmamadali ang Diyos na i-judge ang mundo. Imagine, He is not rushing to judge the world, because salvation is more important to Him than His punishment. Wow! Mas mahalaga sa Diyos ang maligtas ka. Ayaw nga ng Panginoon parusahan ng tao eh. Tama? Ayaw parusahan ng Panginoon ang tao. Kaya hanggat maaari, i-extend at i-extend at i-extend ng Panginoon ang biyaya niya, ang pasensya niya, ang awa niya, para tayo ay maligtas. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. At sabi pong ganito, if God is patient, dapat tayo rin po mapagpasensya. Sino rito, marami ka ng sheneran, tas yung sheneran mo, 10 times mo na siyang sheneran, pero ayaw niya pa rin bumalik sa Lord. Or ayaw niya pang tumanggap sa Panginoon. Sino mo may mga ganong experience? Na minsan, nararanasan natin, nakukulitan na tayo. No? Pag may problema, lalapit sa'yo. Grabe talaga, yung problema ko ito. Kapatid, sasabihin mo, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Lumapit ka sa Lord. Siya yung magbibigay sa'yo ng ano. Oo nga, simba ka sa Sunday. Oo, pupunta ako. Pagdating na Sunday, wala. Tapos sa susunod, may problema na naman siya. Lalapit na naman ulit siya. Paulit-ulit. Nakakawala ng pasensya. Tawa? Pero sabi ng Panginoon, si Lord, punong-puno siya ng pasensya sa lahat ng tao.
at gusto ng Panginoon, tayo rin. Kahit kaninong nakaraan, sino rito nag-try kang mag-share or mag-invite nung nakaraan ba, nung umpisa ng September? Di ba? Sino rito ganon? Tapos ngayong katapusan na ng September, hindi pa rin tumutugon yung prayer of 3 mo. Sino rito? Di ba? No? Ano na yung nakalagay yung prayer? Ay, araw-araw pinagpipray ko to. No? Tapos yung sinabing pangalan, inaano ko to. Nilagay ko na sila. Yung nandun sa invitation, tsaka yung tinatawag na sineshare na gospel, nakacheck ka na. Pero yung invitation, ilang linggo nang nakastack, hindi mo pa na-checkan. Kasi hindi mo pa siya na-i-invite. So pag tiningnan mo, paulit-ulit. Sino rito parang gusto mo nang magpalit ng prayer of 3? Kasi hindi naman tumutugon yung prayer of 3 mo. Ha? Meron ba rito? O ka lang? Ako lang? Okay. Na hindi sila tumutugon. Ayan, may mga makikita mo, may mga tao na sinesharean mo ng paulit-ulit pero hindi sila tumutugon. Sometimes, minsan gusto natin isuko na lang sila. Pero salamat sa Panginoon. Kasi kung paano tayo biniyayaan ng Panginoon, that is the same thing na gagawin po natin sa mga wini-win natin. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi niyang ganito, let's not give up easily when people were reaching out to see Him unresponsive. Kung meron po tayong ini-invite, tas ayaw naman nila, wag po tayong mag-give up agad. Let's continue to pray for our family. Kahit ilang taon ka nang nag-i-invite sa family mo, nag-i-invite sa mga kapatid mo, nag-i-invite sa mga kaibigan mo, kahit paulit-ulit. Alam niyo po, gusto ko lang i-testify, no? Ang tatay ko po, lagi po yan number 1 sa sa tawag dito, sa prayer of 1, prayer of 3. Nung noon pa natin, lagi pong nakasulat yung tatay ko. Natutuwa ako sa Panginoon. He is one of the testimony. Nandito po yung tatay ko ngayon. Palakpakan natin si Lord. He is one of the testimony po na kahit matagal, basta paulit-ulit natin silang hinihingi sa Panginoon. One day, pakisabi, one day, bibigay din yan. Wow, palakpakan natin ang ating Panginoon. No, salamat sa Lord. Kasi alam po natin na yung mga taong nililista natin, ipinapanalangin natin, kahit minsan nakukulitan na tayo, ayaw talaga nilang sumama. Ayaw talaga nilang tumanggap sa Panginoon. Pero salamat kasi sabi ng Panginoon, anak, ako nagtsatsaga sa kanila. Kailangan mo ring magtsaga. Kasi soul, the salvation of soul is so important and God's priority. Amen po ba? Pakisabi, salamat sa patience ni Lord. Okay? Kasi kaya tayo nandito dahil mapagpasensya po ang ating Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan po ulit natin ang ating Diyos. Number 2. Bakit daw po, paano daw po pinakita yung tinatawag na ang salvation ng tao, ang passion ng Panginoon? Number 2 yung tinatawag na heaven's passion. Okay? Heaven's passion. Sabi ng Luke 15:7, I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sin that repented, more than over 99 and just person, which need no repentance. Sa verse na po ito, makikita po natin na sinabi niyang, hindi masaya ang langit kapag may malaking conference. Hindi po masaya ang langit pag may malaking building project. Okay, may ghost project. No, pero wala tayong ghost project. Ito po yung building natin. Continuous po ang provision ng Panginoon sa building natin. Sinama ko pa yung building po natin. No, salamat sa Panginoon kasi nakailang ano na po tayo sa building natin. Palakpakan na natin si Lord. Wala tayong ghost project po. No, meron tayong project talaga. Ito po yung building natin, nakikita natin physically. No, hindi pa talaga completed kasi wala pa tayo dun sa talagang amount. Pero salamat sa Panginoon, binibless ng Panginoon yung building project natin. And salamat din po sa patuloy na pagsuporta nyo po. Patuloy po nating ipanalaki na mapatapos natin tong building natin. Sabi niya ganito, it says, yung heaven ay nagre-rejoice over one sinners who repent. Hindi po natin kailangan ng malaking crusade para mag-share ng gospel. Okay? Para mapasaya yung langit. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Isang kaluluwa. Isang makasalanan ang mag-repent
Magbalik loob sa Diyos. Anong sabi ng Biblia? Laksa-laksang anghel ang nagdiriwang sa langit. Ganon katindi ang ating Panginoon. Ang gusto ng Lord kahit isa. Araw-araw kahit isa, masaya ang Panginoon. Masaya ang langit. Nagpapaparty ang langit kapag may kaluluwang naliligtas. Makikita natin sa Bible kung paano in-emphasize ni Lord yung value ng one soul. Naalala niyo po the parable of lost sheep? Sa Bible po natin, the parable of the lost coin and the parable of the prodigal son. Alam ko na ituro ko to minsan sa prayer works. Makikita po natin na nagpapacelebrate. Napakahalaga ng isang kaluluwa sa Panginoon. Nagpapacelebrate ang Panginoon kapag may kaluluwa, isang kaluluwang naliligtas. Sabi niya ganito, yung parable of the lost sheep, imagine, 99 yung naiwan, may isang kaluluwang nawawala at kadalasan kapag nawawala talaga, pasaway yung tupa. Tama ba? Kaya hindi naman yan mawawala kung sumusunod sa amo niya. Tama ba? Kung sino pa yung pasaway, kung sino pa yung makulit, kung sino pa yung nawawala, no, sabi ng Panginoon, they are much more important than 99. Napakahalaga sa Panginoon ng isang kaluluwa. And sabi niya ganito, when he found yung tinatawag na lost sheep, tinawag niya yung mga neighbors niya, and nagpa-party po siya kasi nawawala yung tupa, pero nahanap niya. Ganon din po yung parable of the lost coin. Meron siyang 10 coins, yung isa nawala. Ang ginawa niya, hinalugog niya yung buong bahay, nilinis niya, hinanap niya yung nag-iisang coin. Pwede namang hindi na, kasi may 9 coin ka pa naman. Okay na yan. Pwede na, di ba? Pero ang parable ng Bible, hindi sinabi, mahalaga yung isang coin. Pinagpag niya yung buong bahay niya, mahanap niya lang isang coin. And after that, pagkatapos niyang mahanap, pinatawag niya yung mga kapitbahay niya, nagpa-party siya. Nagsiselebrate ang langit tuwing may isang taong naliligtas. And yung tinatawag na prodigal son, the parable of the prodigal son, remember? No? Makikita natin, yung anak, pasaway nga eh. Kinuha lahat ng yaman niya tapos nilustay kung saan-saan. Pero nung makabalik siya sa senses niya, na-realize niya, nagkamali siya sa tatay niya. Na-realize niya na sa bahay ng tatay niya ang mga alipin may sapat na pagkain, samantalang siya wala siyang makain at kahit yung pagkain ng baboy kakainin niya na. Pero nakakatuwa, nung bumalik yung lost son, alayo niya pa lang, kitang-kita na siya ng tatay niya. Tumakbo yung tatay niya, niyakap siya, hinalikan siya, and then ibinalik sa kanya lahat ng nawala sa kanya. And after that, anong ginawa? Nagpa-party. Nagpa-party. Sabi ang ganito, ganun kahalaga sa Panginoon ang isang kaluluwa. Isang kaluluwa lang po ang maligtas. Laksa-laksang anghel ang natutuwa sa langit. Alam niyo po dun sa prodigal son, may isa doon hindi masaya. No? Yung anak na panganay. Tama. Yung anak na panganay. No? Sila yung mga tao, sila yung mga anak na kung saan, pag may bumabalik, hindi sila masaya. Tanungin mo yung katabi mo, masaya ka ba pag may bago? Tanungin mo. Pag sa cell group nyo ba may bago? Oh, may bago na naman. Naku, dagdag na naman to sa pagkain natin. Minsan, dapat masaya kasi ang buong langit nagsasaya sa bago. Eh minsan, pag may dumarating na bago, ay may bago na naman, sinong kukuha niya? Ayoko mag-consolidate eh. Kung ano naman, marami na nga akong kinoconsolidate. Maraming mga Kristiyano parang panganay. Pakisabi sa katabi mo, parang panganay daw. Pero hindi ikaw yun. Okay? Hindi tayo yun. No? Pag may bago, ayaw mag-consolidate. Dati naalala ko, no? May bago, nag-aabangan dyan. May sell ka na. May sell na po ako. Nalulungkot pag may sell na. Kasi meron ng ano. Ngayon naman, pag may sell ka na, ay wala pa po. Baka gusto nyo. Pinamimigay, ayaw nang i-consolidate. Hindi, sabi ng Panginoon, dapat matuwa tayo kapag may isang bago. Actually, ngayong araw may 2 tayong bago. Let's celebrate! Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Diba? Natutuwa ang langit kapag may isang kaluluwa. 2 yung pumunta ngayon.
Malamang nagtatamblingan yung mga anghel sa langit. Amen ba? Hallelujah. Mga kapatid, sa mga bago naming kapatid, masaya ang langit, nandito po kayo. Nakikisaya po kami sa langit. Nakikisaya kami sa ating Panginoon. Hallelujah. Okay? Sabi pong ganito, there always a party sa langit. Kasi ganun po kahalaga sa Panginoon yung tinatawag na kaluluwa. Huwag nating isipin na isa lang yung madadala mo. Huwag mong isipin na isa lang yung na-win mo. Yung isang yan, napakahalaga sa Panginoon. It is not just one. Yan po ay very important sa ating Panginoon. Kaya huwag kang maiiya. Dati kasi nasanay tayo. Alam niyo po, isa to sa mga bagay na nagpaunawa sa akin. Dati kasi pag nagsi-cell group ako, marami po talaga kami. Dati ang cell ko, umaabot kami ng 15. Tapos pag nagano kami, network gathering kami, 40-50 kami, grabe, parang church na. No? Tuwan-tuwa kami. Itong mga tumagal na panahon, minsan po magsisell ako, isa lang darating. Lungkot na lungkot ka, no? Pero alam nyo, pinakita ng Panginoon, yung pagdating ng isa, mahalaga yan. They are more important sa Panginoon. O, nagpapalakpakan sila kasi minsan palitan lang yung dalawa, si Para at si Jel, nagpapalitan. No, mahalaga po. Pakisabi, mahalaga ang isang kaluluwa. Okay? Passion po yan ng heaven. Masaya po ang langit kapag may kaluluwa. Pangatlo po, and matatapos na po ako, last na po ito. Sabi niya ganito, paano pinakita na priority ng Panginoon ang tinatawag na kaluluwa? Una, binibigyan niya ng pasensya. Pangalawa, passion po ito ng heaven, nagsasaya ang langit dito. And then pangatlo, inilagay po ito ng Panginoon as church calling. Okay, church calling. Matthew 28:19, sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ito po ay kinuman sa atin ng Panginoon. Hindi lang po ikinuman to para kay pastor, para sa mga full-time, para sa mga mission. Itrabaho nyo yan, kayo na lang. So hindi po. Kinuman to ng Panginoon sa lahat ng naniniwala kay Jesus, sa lahat ng disciple ni Jesus. That's the reason kung bakit nag-e-exist pa ang church. Natanong niya na ba yun? Bakit pa tayo nag-e-exist ba? Bakit may church pa? No? Bakit meron pa tayong church? No? Pwede naman, pagtanggap mo kay Jesus, Jesus, tinatanggap kita bilang Savior and Lord, pinatay ka na agad ni Lord. Oh, para hindi ka na magkasala pa, kinuha ka na agad. No? Pwede naman yun eh. Di ba? Kung wala ng purpose ng winning souls and making disciples. Pero, meron kasing layunin ng Diyos. Hindi lang niya gustong ikaw ang maligtas. Gusto ng Panginoon as much as possible, buong San Jose maligtas. Gusto ng Panginoon, buong Pilipinas maligtas. That's the desire of God. Kaya nang ginawa ng Panginoon, inilagay niya ang church para maging kamay, paa, bibig, mata ng Diyos para dalhin yung mga tao sa Kanya. That's the reason that you are here. That's why we are here. Ito po yung dahilan kung bakit tayo nandito. Ang church, hindi lang po tayo holy huddle. No, yung parang, ano lang tayo, gather lang tayo. Hindi po tayo dinesign ng Panginoon sa gather lang na wala namang gagawin. Alam niyo po ba, observation po ito ng marami. Ang mga churches na wala pong ginagawa, kundi fellowship, dumarating yung time na didissolve ang simbahan. Alam niyo kung bakit? Pag kayo laging magkakasama at walang nadadagdag sa inyo, makikita mo kung ano yung mga mapagkakamali ng kasama mo. Tama? Pag kayo laging magkakasama, magkikitaan na kayo ng mali. Walang bago eh. Walang bago, walang ibang makikita. O iba na lang yung hanapin ko sa'yo. Kaya po maraming mga churches na hindi na gumagawa sa mission, sa purpose ng church, ang nangyayari na didissolve yung church, nag-aaway-away yung mga tao sa loob. Bakit? Tingnan nyo po, imagine nyo po, realization, sa mga cell group po natin, kapag may bago, masaya ang cell. Tama? Pero yung tumagal na wala ng bago, ano nangyayari? Ang pinag-uusapan na problema, yung kabilang cell,
Yung mga leader, no? Yun na yung mga pinag-uusapan. Problema na naman. So wala nang ibang bago, wala nang pinag-uusapan. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon na ng gulo sa loob. And sabi niyang ganito, kapag hindi na natin ginagawa yung purpose kung bakit po tayo nandito, yung vision, yung mission na binigay sa atin ng Panginoon, tatanda tayong lahat. Pakisabi sa katabi mo, tatanda tayo. Pag hindi tayo nag-win, wala pong susunod ng mga taong sasamba sa Panginoon. Pag namatay na tayo, ang isa sa mga naririnig ko lang, pagdating sa Korea, halos yung mga churches, puro matatanda na. Wala na silang nawiwin na kabataan, wala nang nadidisciple na kabataan. Kaya po pag namatay na po lahat ng matatanda, sarado na ang simbahan. At hindi po natin yon gustong mangyari sa simbahang ito. Amen! Kaya po ang gagawin natin, we will invite people, we will encourage yung mga kabataan, we will disciple the next generation para kung mamatay man tayo, may magpapatuloy ng vision na binigay ng Panginoon sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Church, merong vision na binigay sa atin ng Lord. Hindi tayo train ng Panginoon para lang maupo. Hindi tayo train ng Panginoon para magbutas ng bangko. Train ka ng Panginoon kasi marami kang i-disciple. Marami kang iwiwin. Hindi natin, lagi na po natin ito sinasabi, naririnig natin, hindi natin alam ang buhay natin. Lagi nating i-ready yung sarili natin na, Lord, I will do my best, Panginoon, to win more people for you. To make disciple, Panginoon, para mawala man po ako, magpapatuloy yung vision na binigay niyo po sa amin. Sino po ganun ka mag-isip? Na hindi mo na iniisip kung ano yung mga bagay na hindi naman mahalaga. Ang mahalaga kung ano yung gusto ng Panginoon. Iba na yun pag ganun ka na mag-isip. Sabi ng Panginoon, hindi niya lang tayo tinawag para maupo. Any moment, no? Lagi ko itong sinasabi, hindi natin alam, baka last tayo ko na to. Di ba? Last nakita ko na sa inyo, no? Dati kasi hindi ako ganitong mag-isip eh. Kasi feeling namin kabataan pa ako. Pero nung mawala si Joey, I realize, it's not about the age. Any moment, any time, pwede tayong kunin ng Panginoon. Ang tanong, anong ginawa mo sa mga kaluluwang nakapaligid sa'yo? Anong naging impact ng buhay mo? Ilang kaluluwa ang nadala mo sa Panginoon? Nung panahon na umiiyak yung mga tao, yung panahon na gusto na nilang magpakamatay sa sobrang tindi ng bigat nila, alam mo yun, anong ginawa mo? Church, hindi tayo na create ng Panginoon, hindi binuo ng Panginoon ng church para lang maupo tayo. Maraming tao ang nangangailangan sa labas. Amen? Kaya ka nakapunta dito dahil may nagmalasakit sa'yo. May nagmalasakit sa atin, may nag-share ng gospel sa atin, may nag-share ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hindi tayo trinain para lang maupo. Trinain tayo ng Panginoon, create ng Panginoon ang church para umabot ng mga kaluluwa. Soul is God's priority. Kung ang soul ang priority ng Panginoon, dapat tayo mismong church, tayong mga nasa loob ng simbahan, ay katulad po ang priority natin, ay priority ng Panginoon. Amen po ba? Dapat kaisa tayo ng puso ng Lord. Lagi natin itong sinasabi sa music team, hindi po pwedeng tugtog lang tayo ng tugtog dito. Kanta lang tayo ng kanta rito. Pero wala naman tayong dinidisciple, wala tayong wini-win. Yes, mahalaga po yung talent, mahalaga po yung ministry natin, pero ang number one priority natin, hindi po yung ministry, kundi yung mga taong iwini-win natin at dinidisciple natin. That is our priority. Sa mga nasa audio team, multimedia, sa mga kapwa ko manggagawa, yes, mahalaga yung ministry natin sa loob. Pero mahalaga po ang mga cell group natin. Mahalaga po yung pag-win natin ng kaluluwa. Mahalaga po yung mga campus ministry natin kasi sila yung mga tao na gusto ng Panginoon na ma-win, maligtas. Gusto ng Panginoong i-save. Mahalaga yung ministry natin sa loob. Pero mahalaga po yung mga taong nasa labas na i-win natin sa ating Panginoon. Church,
Hindi lang po tayo tinawag ng Panginoon para maupo. I want you to understand, hindi lang tayo tinawag ng Diyos para maupo. Kung ano ang priority ng Panginoon, dapat po maging priority din natin. Sabi ang ganito, what is God's greatest priority? Ano daw po ba yung greatest priority ng Panginoon? It is not wealth. Hindi po pera ang priority ng Lord kasi He owns everything. It is not power kasi makapangyarihan na siya. It is not fame kasi wala naman po siyang dapat patunayan. What matters most to Him is the salvation of a single soul. Brothers and sisters, gusto ng Panginoon na ang bawat isa sa atin, yung heartbeat ng Diyos ay maging heartbeat din ng puso mo. Kung ano yung tinitibok ng puso ng Diyos, ay maging tinitibok din ng puso natin. Sinong gusto nun? Ako nung mga nakaraan ko pa ito pinagpipray sa Lord Kasi yung katotohanan, wala naman talaga tayong ganong puso. Tama ba? Wala ka namang ganong puso. Maliban na lang na ilagay ng Diyos yung puso niya sa'yo. Tsaka mo lang mararamdaman kung ano yung nararamdaman ng Panginoon para sa mga kaluluwa. Tsaka mo lang maririnig kung ano yung naririnig ng Panginoon sa mga kaluluwa. Tsaka mo lang makikita kung ano yung nakikita ng Diyos sa mga taong napapahamak. Church, let's have the heart of God. No? Magkaroon po tayo ng puso na katulad ng ating Panginoon. Let's make God's priority our priority. Hindi sinasabi ng Panginoon, mag-resign ka na. Tapos mag-disciple ka. Hindi po. Hindi sinasabi ng Panginoon, kalimutan mo na yung pamilya mo and then mag-disciple ka. Hindi po. Kahit saan ka magpunta, pwede kang mag-win souls and make disciples. Kahit sa school, kahit sa trabaho, kahit sa palengke, kahit sa tindahan, kahit nasan po tayo, pwede tayong magbawas ng kaluluwa na pupunta sa impyerno. Church, lagyan tayong lahat ng Panginoon ng passion, ng burning desire para sa mga kaluluwa. We're praying na Lord, bring back the passion for the lost sa church na to, sa puso po namin, sa mga buhay po namin. Para, tingnan nyo po, minsan, makikita natin yung mga sarili natin, ang priority talaga natin minsan, sarili na lang po natin. Kaya bakit ayaw mo mag-share? Kasi nahiya ka na. Sarili na naman. Ba't ayaw mo mag-disciple? Kasi mahirap mag-disciple. Mga tao, masasaktan ka lang. Sarili na naman. Ang problema natin, priority na natin yung mga sarili natin. Tama po ba? Hindi tayo kinokondem ng Lord. Minsan nakikita mo, priority mo na ang sarili mo. Priority mo na ang kaligayahan mo. Priority mo na ang satisfaction mo. Dati hindi yan yung priority mo. Ang priority mo dati si Lord. Kaya lang, dahil nga nabago yung sitwasyon, nabago lahat ng pangyayari sa buhay natin, na-change yung priority natin. Pero alam nyo, nakakatuwa, kahit nabago ka, kahit nabago yung priority mo, ikaw pa rin ang priority ng Panginoon. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Pwede po ba palakpakan natin ang ating Panginoon? And this morning, gusto pong maunawaan sa atin ng Panginoon na priority ng Diyos ang kaluluwa. Kung paanong nagmamahal ang Panginoon sa atin, gusto ng Panginoon, ipakita rin po natin to sa mga taong nakapaligid sa atin. Maging puso po natin kung ano ang puso ng ating Panginoon. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Hallelujah.